Start with what you have. Hindi ka makapagsimula magnegosyo dahil alam mo na maliit lang ang pera mo. Kaya hanggang sa ngayon, hindi mo pa siya masimulan. Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung paano ka pwede magsimula kahit na maliit lang ang iyong pera. Ako si Billy Sioson, isang entrepreneur dito sa Pilipinas. Marami sa ating mga Pilipino ang hindi makapagsimula ng kanilang negosyo dahil sa kadahilan ng maliit lang o konti lang ang kanilang pera. Kagaya namin dati, nung magsimula kami ng negosyo, maliit lang ang naiuwi kong pera at doon din kami kumukuha ng panggastos ng pang-araw-araw namin. Kaya naman, habang tumatagal yung panahon na makapag-umpisa kami, paliit ng paliit yung pera na pwede namin ipuhunan. So, ganoon na nga, nung nasimulan na namin na bakery na ang aming gagawing negosyo, sinabi ko kagad sa asawa ko na iparenovate na natin yung unahan ng bahay, pagigiba ko na at gagawin natin siyang tindahan. Ganun na nga po yung nangyari. At ang sinunod po naming bilhin ay yung gamit sa bakery, kagaya ng oven, at yung iba pang pwedeng gamitin, kagaya ng paalsahan, yung mga plancha. So, sinabi ko sa misis ko na brand new na ang bilhin nating oven dahil sigurado ako na tatapusin ko to kung ano man yung nasimulan natin. Kaya naman po, inisip ko na brand yung oven para po mas matagal namin siya magamit. Hanggang sa nakapagsimula po kami, February, ako umuwi, June 30 na po kami nakapagsimula. Kaya naman po nung araw na gumawa kami ng pandesal, saktong-sakto na po yung pera pambili sa 4 na kilong harina. At sa awa naman po ng Diyos, nakaikot yon hanggang sa nakapagpundar na po kami ng mas marami pang gamit. Nagsimula lang kami sa maliit na oven, 6, at ngayon po ay 2 na ang oven ko, yung isa naman ay pang-12 tray. At meron na rin po kaming mixer na ginagamit. So, hindi po madaling proseso yung nangyari sa amin, pero sa awa naman po ng Diyos, sa awa at tulong ng Diyos, nakaikot naman po hanggang sa inabot na rin kami ng 6 na taon sa pagninegosyo. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo kung paano magsimula ng kung anong meron ka. Una, pwede mong gamitin ang skills mo o core gift mo. Halimbawa, magaling kang magluto. So, pwede kang magluto ng masarap na putahe mo, tapos ibenta mo sa mga kapitbahay mo. So, kung malalaman nila na mas masarap kang magluto kaysa doon sa mga binibilan nila, so sigurado ako na sa iyo sila bibili hanggang sa mapalago mo yung business mo. Sumunod, yung services o serbisyo. Pwedeng halimbawa, meron kang experience sa pag-aayos ng dokumento o mga certification sa government, pwede mong gawing serbisyo yon para kumita ka ng pera. Halimbawa, mag-aayos ka ng mga permit or maglalakad ka ng mga papeles. So, pwede mo rin siyang pagkakitaan. Sumunod, bagay o gamit na available sa inyo. Kung halimbawa, magluluto ka nga ng ulam, magtitinda ka ng ulam, pwede mong gamitin yung kawali sa inyo or kalan. So yung mga ganun. Kagaya nung sa amin, ang available namin noon ay yung pwesto dahil tabing kalsada yung bahay namin. So ginawa namin siyang bakery para hindi na kami uupa. Kasi ang naisip ko noon, kung uupa kami tapos magta-try pa lang, malaki yung chance na maubos kagad yung pera na pampuhunan namin. Sumunod, pre-selling. Kung wala kang puhunan, pwede ka munang magbenta ng wala. Halimbawa, meron kang yung ulam. Pwede ka munang humingi ng bayad doon sa mga kakilala mo. Subukan mo muna sa mga kakilala mo. Tapos, singilin mo sila. And then, yung perang nasingil mo, yun yung gagamitin mong puhunan para makapagluto o makapamili ng gamit doon sa lulutuin mong ulam. At yun yung ibebenta mo sa kanila. So, pag nakaikot yun, meron ka na mas malaking puhunan. Sumunod, halimbawa, isa kang empleyado at start up yung business na napasukan mo. Pwede mong gawin to. Gawin mo yung pinaka-the best mo trabaho at pag na-recognize ka ng may-ari, sigurado ako na kukunin ka nun dahil kadalasan sa mga startup, kailangan nila na makatulong. So kung halimbawa, mapagkatiwalaan ka ng may-ari, sigurado kung kukunin ka niya para maging kasosyo o katuwang niya sa negosyo. Marami pong nangyayaring ganyan. May mga kilala ko na pagka-graduate nila ng college,
trabaho sila sa isang kumpanya na yung iba palugin na o kauumpisa pa lang at nakita ng may-ari na magaling o maaasahan sila sa trabaho, sila yung inabsorb para maging kasosyo o katuwang ng may-ari sa pagnenegosyo. Kaya samahan ninyo ako na tulungan yung mga taong may maliit na puhunan para makapagsimula ng negosyo dahil sa kakulangan ng puhunan. Ang kalaban natin dito ay yung hindi natin maabot ang ating mga pangarap dahil ang nasa isip natin ay kulang ang ating mga pera dahil hindi tayo nakaipon. Kaya naman, laging ninyong tatandaan na sa Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. At muli, ako si Billy na nagsasabi na kung hindi ka pa magaling, daanin mo sa sipag. Maraming salamat po.